Lord Jesus Christ mingling with sinners. Napagbintangan ngayon ang Panginoon natin na matakaw at nanganginom There should be a time, tayo mga Kristiyano, that we would welcome people, kahit ano itsura. Hindi natin sa titingnan mula unang paa, that they will feel ng ating iglesia is a church that really cares. Hindi ko sasabing magbabagay ng standard, pero kailangan po natin matutunan the basic of the coming of God is for people to get saved. And how do we encourage others? 2 Corinthians 1 verse 3. 2 Corinthians 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. God has cornered the market on encouragement. Wala akong mabasa sa Biblia na diniscourage ni Kristo, inatak niya. Walang ganun. Walang nabasa sa Bible na si Kristo ay ng asar o ng okray ng kanyang manggagawa. In fact, even Judas, nung pumunta doon sa pagtatagpong iyon, when nobody seems to know sino si Kristo, alam nila ang name, but they don't know, hindi na alam kung ano itsura ni Kristo. Dahil sabi ng Roman soldiers kay Judas, sino sa kanila? Sabi ni Judas, kung sino halikan ko. They heard the name, but they do not know the face. Because he is just a normal guy. Pag inihalo mo siya dyan, walang pagkakaiba. Pati siguro amoy. But when Judas kissed the Lord Jesus Christ, ano sabi ni Kristo? Backslider ka Ha? Mas ka nga rito. Tadsyakan pa kita dyan. Ha? Ba't ka nakasapatos sa church namin? Ha? Ba't ka nakasapatos? Bakit dito nakasapatos? Bakit dito dito natatights? Mga kapatid, wala sa Bible ko po yun. Ang sabi ni Kristo, saan ka nagaling kaibigan? Ipinagpalit ni Judas ng Panginoon sa alakan ng baboy. And yet, wala siyang sama ng loob sa tao. He still called him friend. Hindi ka na nakamaya, nagtatampo ka sa akin. Hindi ka na nabati ng isang Kristiyano, hindi ka na nabigyan ng regalo sa inyong Christmas giving. Sama na ng loob mo. Hindi na nakapag-offering. Kung banata mo yung miyembro, ganyan na lang. Ewan ko sa church nyo kung pwede yan. Mga kapatid, mahirap pag-akay ng kaluluwa. Akay ko ka, tapos magmumumuray ko kayo pag di ka nagbigay. Ang hirap kaya nun. Ang hirap ko. By the way, pagka nabasa yung kita yung post na yan, pwede ba i-delete nyo? O, naalam niyo sabi ko, pwede ba i-delete nyo yun? Nakakaya kasi pastor ng Baptist pa, ikinakalat ng mga nanggigigil sa pagkasira ng Baptist. By the way, sabi ng Bible, huwag kang maging masaya pag nakaway mo babagsak. There are people na pag bumagsak kayo, tuwan-tuwa sila. Pastor Dari, Abang Joseph. Pagka nagkasala ka, nagkamali ka, na talaga di mo naman talaga inais, pero pag nakita bumagsak ka, they will make fiesta out of you. How can you encourage me? At sabi ng Bible, dito sa binasa natin, remember the faint-hearted. 1 Thessalonians 5:14. At ang ipinamamalik sa inyo, 1 Thessalonians 5:14. Mga kapatid, inyong paalalahanan ng mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ng mga mahihina, maging mapagpahinood kayo sa lahat. Faint-hearted are the ones who are discouraged. Sabi ng Diyos, encourage them. Patibayan mo sila. That's a command mula pa sa ating Panginoong Diyos. And there are 3 practical ways to encourage others. 1, provide. Meet the needs. Na nakita niyong pangailangan. If you can provide, kahit na magbigay ka kahit konti. Nangyayari na 100, bigyan mo siya ng 20 pesos. Hindi na utang. Acts chapter 4:36 to 37. At si Jose na tinatawag na Bernabe ng mga apostol, kung liliwanagin ay anak ng pinapangangaral, may isang bukid, pinagbili ito, dinala ang sarapi, inilagay sa panan ng mga apostol. Barnabas saw the need. He sold his land, inilagay pinagbilan doon sa panan ng mga alagad. Because he wants to meet the need.
Church provide. Nagigiliti ka pag yung babae nag-attend nakapantalon. Tanong ko, nagbigay ka ba ng pantalon sa babae yan? Kasi sana po kayo sa amin ganun eh. Ubus na namin sa dahilan. Provide. There was persecution in Jerusalem. There was intense poverty. There was a need. You want to encourage someone? Provide. Kahit paano, pag-aanin natin ang buhay. These are difficult times. And Barnabas saw a need. And he moved in to meet the need. He knew there is a difference between ownership and stewardship. Na tayo, walang sariling pag-aari sa lupang ito. Ano sabi ng 1 Corinthians 4:7? Kina niyo po. 1 Corinthians 4:7. So bakit sino gumawa na ikaw ay matangi? Ano nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, bakit ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Ano meron ka na hindi mo tinanggap? Meaning, lahat na meron ka, galing sa Diyos. Pinagkatiwala ang siya ng Diyos. We're not the owner. We own nothing. Even the very breath we have, God owns it. Pag-aari ng Diyos yan. Ipinahiram sa iyo. Tinanggap mo. Why? Ibinigay kasi sa iyo. By the way, pinagkatiwala sa atin. There was a guy walking on the streets. Mahirap siya kung tingnan. Pero ako pansin nyo, dala niyang baboy, parang aso na nakalish. Ang nakapagtataka, yung baboy, kahoy yung isang paa, kahoy. Tinitinanong ng mga tao, ba't ganun? Hindi makapagbigli siya at sabi, Ginoo, baka pwede magtanong. Sige, ano klaseng baboy mo, bakit nakatali parang aso? Bakit kahoy ang paa niya? Well, unique tong baboy ko to. Sobrang unique siya. Special yan. Sige nga. Gusto mo ikwento ko sa'yo? Sige, tag mo na. Bakit nga kahoy? Kukwento nga sa'yo. Nung inalagaan ko to, kala ko simpleng baboy lang. Bakit siya kakaiba? Nagkukulikot siya ng mga kutkutin sa paligid namin. Isang araw pinukot niya isang hukay. Nakakuha kami ng gintong malaki. Tuwan-tuwa kami. You know why he was so unique? Nadala niya kami sa maliit na gintong yun. Yumaman kami. Gumanda buhay, maganda lahat, bahay namin, etc. Yumaman kami dahil sa baboy na to. That's why he is so unique. Bakit kahoy ang paa niya? Ganito nga yan eh. Di yumaman kami. Walwal kami ng buhay. Minom. Naku, nasubig yung bahay namin. Lahat nawala. Lahat asin nawala. Kaya ako ngayon, pobre-pobre. Bakit nga kahoy yung paa? Unique nga siya. Unique. Siyempre, wala kami makain. Unti-unti, paa mo na. Unique siya, baka makahukay uli. Unti-unti lang. Mautak. Church, what do you have? Hindi mo tinanggap. Lahat galing sa Diyos. Buhay ninyo. I have nothing on my own. Pero katulad ng ibang tao, di ba yung mga Kristiyano, kaya naman magbigay, ayaw talaga magbigay, sobrang gayot. May mga tao sobrang, di ka kaya magbigay. Pag may inom, pag may gig, waldas dito, todo-todo. Pero pagka sa gawa ng Diyos, barya. Huwag naman ganon. Sala na yun. Kaya di mo masisimang pastor, nagiginaiti talaga. Kaya naman kami mga pastor, sanay kami maghanap buhay. Hindi kami patabahin baboy namin church. Kahit wala kami sweldo, hindi kami namamalmos sa miyembro. Ibig sabihin, hindi kami nagmamalakay, pero hindi po pwede tumigil ang gawain dahil wala mag-offering. No. Nung pandemic, ang church dapat gumagabay sa mga tao. Yes, wala kami lahat. But God provided and we spread out yung mga goods na pwedeng ipamahagi sa iba. Wala kami pera. Nanalangin lang kami sa Diyos na nagbibigay. Lord, give us something to give. We want something to provide. Hindi para sa amin, i-hoard namin. Again, Acts 3:6. Peter and John, sabi niya, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Wala siya, kundi si Kristo meron. So, provide. Yung matutupad na makaramdam. Isang babae, asawa. Sabi niya isang araw, honey, nakapanaginip ako.
Sabi, tuntua talaga ako sa panaginip ko, honey. Bakit? Nanaginip ako na sa birthday ko, bibigyan ako ng bracelet, hikaw, relo. Grabe talaga. Eh, marami tayong birthday na asawa. Talagang grabe talaga. Ano pa naglima mo? Nabibigyan daw ako. Hindi sabi ng asawa. Oo, sige, maghintay ka. Titignan natin kung ano mangyayari. Dumating araw ng kaarawan ng babae, nagbigay siya ng regalo. At pagbukas, ano ko yung regalo? Libro, How to Interpret Dreams. Kailangan ka pa bang paringgan? Hindi ka makadama. Manhid. Provide. You want to be an encouragement? Learn to be a partner. Hindi kalaban. May mga pastor pag nakita pamumukha ninyo, ayaw sa'yo. May mga pastor pag nakita pamumukha to, borumbado, ayaw ko sa'yo. Talaga pag nakita pamumukha to, lumagas, nakakita ng multo. Nakakita ng Max Alvarado. We need partners. And we need someone to be a friend. Dahil hindi natin kaya mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa sa San Mateo. Want to put a church? Maglagay ka ng church sa tabi ko. Huwag tayo magawa ng membro. Maglagay ka ng church sa tabi namin. Basta mag-akit na kaluluwa. Wala akong problema sa'yo, wala akong problema sa akin. Ngayon, kung gusto lumipat sa'yo, papayagan ko. Yung gusto lumipat sa akin dito, ay, hindi mo pwede. Mahirap na. Hindi ko sigurado yun eh. Pero ibig sabihin, let's be a friend si Saul, numasave. Pero yung kaaway siya ng church. But now, he was preaching for Christ. Naging Kristiyano si Paul. Saul became Paul. Acts 9:22. Di ba sinabi? Lalo, Acts 9:22, lalo nang lumakas ang loob ni Saul, nilito ang mga Hudyo na nananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. He was an enemy, but he became a forerunner, fighter para sa Panginoon. Nagbago siya. And he had been a mighty Pharisee, kalaban ng Panginoon, with so much zeal to kill and to destroy the church. Pero sa verse 26, 9:26, at siya dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad. Silang lahat ay, have you seen them? Brother Paul, amen! Salamat sa Diyos! Pero sabi ng Bible, silang lahat ay natakot. Bakit? Eh di ba criminal yan? Di ba nangahati ng Kristiyan? Ba't dito yan? Di ba? Ba't ako, baka tayo yayariin yan? Ganun agad. Paul was looking for friendship. Mga young people, may mga barkada kayo, pero isa hindi rin binabati. Be a friend. Kaya sabi niyo mga tao, inside the church, be a friend to them. Malaman nila na magmamalasakit ka sa kanila. Huwag kayo lang nagpapalitan ng mukha. Magkakasama, be a friend. Partnership, in friendship, and in fellowship. Acts 11:22 hanggang 24. Nagkaroon ng revival. By the way, sa Romans 15:5. Sila nagkaroon ng magkaisa ng pag-iisip at magtanggapan kayo. Yes, may mga Kristiyan na may inaaloob at bumagsak, nagbabalik. Tanggapin nyo. Sa totoo po mga kapatid, I must confess, hindi po ako marunong na pastor. I still need to learn. Wala pa akong nalalaman sa pagpapastor. In fact, hindi ko alam paano magdisiplina ng miyembro. Dahil bago pa disiplina, lumalayas na. At pag naisip bumalik, ang pinto ng church bukas. Walang nanunuro ng daliri. Wala. Kung gusto magbalik sa loob sa Diyos, maglingkod ka tayo maayos, wala kang madidinig sa akin. Gusto maglingkod ulit sa diablo, maayos ka lang dito sa amin. Gusto magbalik ulit sa Diyos, magbalik ka. Ibig sabihin, they would know na ang church laging bukas. Ganito nga kanina sa church. Sa mayamang church, mayayaman ng mga miyembro, ang pastor hawak sa tenga. Nag-appeal yung pastor sa mga mayayaman gusto maging miyembro. Sino sa'yo gusto maging miyembro ng aming church? You can come and forward and declare your intention. Isa sa lumapit ang mahirap na umatin sa church. Kitang-kita ng mayayaman. At tumakita ng mayaman na lumapit yun na gustong maging miyembro. Sabi ng isang mayaman pagkatapos sa service sa pastor, ay Brad, baka naman po naman miyembro yun ha? Mahirap lang yun. Baka mamaya, hingan tayo niyan. Hindi, ako na miyembro yun. Eh pastor, bagamat nakokontrol siya, nagigiyagi siya, pagpipray natin. Pagkatapos ng service, after a few days, punta yung pastor sa bahay ng kapatiran,
Ito na pinipigil niyang mag-intention mga miyembro o ano man. Ito siya, gusto kong makausap ka kapatid. O kumusta service? Nakita ko nag-forward ka and you want to join the church? O pastor, natutuwa ako sa gawain. Pag-pray mo muna kapatid. Ha? Pag-pray mo muna. Basta, pag-pray mo muna. Ibig sabihin niya, wag ka ate, wag kami mag-miyembro. Wag. Tapos ang aking wallet pag nagkataon. After Sundays and Sundays, nawala, hindi natin yung mahirap na yan, nakukonsensya yung pastor, pinunta niya ulit. O kapatid, kumusta? Hindi ka na nakita sa church. O naipag-pray mo na ba? Na, ano gagawin mo para paglapit sa church, pag-membro? Ano sabi ng Diyos sa'yo? Kaya nga hindi mati sa church, pastor eh. Ano sabi ng Diyos sa'yo? Sabi ng Diyos sa akin, anak, huwag mo nang pilitin lumapit doon. Ako hindi makapasok doon eh. Ikaw pa. Napapasok, ikaw pa. Huwag mo nang planuhin. Hindi ka para doon. Si Paul, sa Bible, Acts chapter 11, again, verse 22 to 24, friendship, fellowship. Ano sabi ng 11:22 to 24? Dumating ang balita tungkol sa church sa Jerusalem, kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. Nang siya dumating, nakita ang biyaya ng Diyos, nagalak, kanya inaralan lahat mga sa kapasyahan ng puso, na natili sa Panginoon, sapagkat siya lalaking mabuti at puspos ng Espiritu. There was a revival sa Antioch. Nalaman ng Kristiyano. And they decided, let's send someone to encourage them. Ano kung sino kinuha nila? Barnabas. Hindi yung reklamador. Pinili lang si Barnabas. Punta ka ron. Tingnan mo kung ano nangyayari doon. Investigate if it's true. And then nakita nga nila, si Barnabas ay nag-report. Ang mga kapatid doon ay nangangailangan ng fellowship. Kaya, andito ko para magsama-sama tayo. Magpatibayan. He was not a divider. He was a reconciler. Pangatlo, you want to encourage someone? Provide. Secondly, be a partner. Number 3, produce. Let's try to develop leaders. Ang tunay na leader, nasisiyahan siya na nakikita ang kanyang assistant ay pinagpapala. Pero pag assistant ko nito at nakikita ang pinagpapala at nangingitit ang aking ilong, sa demonyo akong leader. A good leader will always be happy seeing the subordinates getting well, developing, nag-increase, sumasagana. Alam niyo, nakakatuwa yung may mga kumakanta na sa church ngayon, may mga sumusunod ng building ngayon, nakakatuwa yung may mga nasisimula ng development sa mga gawain, nakakatuwa po yun. At may mga tao nagbibigay sa kanila na hindi nagaling sa inyo. Ang masama hindi na nga galing siya, nagkikilita ka pa, nagbigay siya ron. May mga ganun tao eh, nagingit yung kalooban niya, ba't ka nagbigay sa kanya? Ba't ako wala? Hindi ka na nga nagbigay, nagkikilita ka pa, meron siya. Magpatpalain ko lahat kayo, pagpalain ng Diyos. At pag naalala nyo kami, okay lang. Pero iisa naman ang ating Ama sa langit eh. Produce, develop leaders. Si Barnabas, when he went to Antioch, ang ganda na ginagawa ka ng Diyos. And they need somebody na magkakaroon ng organizational leadership, spiritual insight. They need a leader. Verse 25, Acts 11:25. At siya naparoon sa Tarso upang hanapin si Saul, na siya kanyang masumpungan, kanyang dinla sa Antioch. Nangyari na sa buong isang taon, nakisama sa iglesia, nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga nagad ay sinimang tinawag ng Kristiyano. And when he saw the need of a leader, Barnabas had enough sense to know that they need somebody, and that somebody was Paul. Kalaban dati ng Panginoon. And he saw sa hidden talent, meron si Paul. And he developed it and discovered it and put it to work. And it takes much grace to play second fiddle. Alam niyo, maganda yung assistant mo, ngayon pastor na. No? Hindi yung assistant ka pa lang, inupa ko ni pastor mo. Di ba? Wag ganon. Gusto mo maging leader, magtayo ang sarili mo. At pag hindi ka magtayo ng assistant pastor, you will never be a good pastor yourself. What you see here is what I learned from my pastor, Dubino Tika and Danilo Agpon. What you saw here is just a glimpse, good lang na natutunan ko sa kanila. I should have
Kut-kut more para natuto pa ako. Wala pa ako alam. Sayang kinuha ng Panginoon kagad yung dalawang yan. Kung kwento na yung dalawang, iniwan kami rito. But what you see here, what I learned from Pastor Agpon and Pastor Gavino Tica. I hope I could do more. Barnabas wasn't a leader. He was an encourager. Paul was. Develop leadership. Be determined to rebuild relationship. By the way, time will come na yung kasama mo, kabarkada mo, makakaaway mo. Dahil sa mga friction ng pag-uugali. Balikan natin, 15 ng mga gawa. Basahin nyo lang in passing, 37 to 40. John Mark, sumama sa kanila, tumalikod pagdating sa isang lugar, nag-backslide, na-homesick siguro, at umalis, tinalikuran. Si Paul, ngayon ay medyo matigas-tigas na siya. Ayaw niya makita si John Mark. Huwag mong papasamahin sa kanya, iyakin yan. Palayasin mo yan. Naipit pa siya ngayon. At sabi ng Bible, sa verse 37 to 40, the contention became so sharp. Naros magsuntukan yung dalawa. Si Paul at si Barnabas. Sabi ng dalawa, hindi tayo magkakasama kapatid. Magkakaupo ang dalawa. Magkanya-kanya lakad. Paul went with Silas. Barnabas, sino kasama niya? Yung itinatapo ni Paul. Hindi pa tayo sa istorya. 2 Timothy 4:1. Si John Mark proved himself to be worthy. Nagbalik loob sa Diyos. At sabi niya sa 2 Timothy 4:11, he's profitable unto me into the ministry. Ang sinasabi po natin mga kapatid, Barnabas refused to let go of a good man. Then, he just failed once. Kailangan meron Barnabas, nakakaon sa kanya. Galatians 6:1. Kapatid, kung sino man ay masampungan sa anumang pagsuway, kayo mga nasa Espiritu, papanumbalaki ng gayon sa Espiritu na kaininan. So Barnabas never wrote a book of the Bible. Wala kang mababasa. But two people that he encouraged did. John Mark and Paul. Paul wrote 13 New Testament, and John Mark wrote the book of Mark. So Barnabas was the man. Ginamit ng Diyos. So let's be another Barnabas. Let's encourage and motivate others. Tayo natin tumayo. Before we go to last part,